Kawakan 29:11. Ang mangmang ay nagpapahayag ng buong galit niya, ngunit ang marunong ay marunong magpigil nito. Sa buhay natin araw-araw, hindi maiiwasan ang mga sitwasyon na magtutulak sa atin na magalit, maaaring dahil sa salita ng iba, maling pagtrato, o mga problema sa paligid. Ngunit ayon sa talatang ito, ang tunay na sukatan ng karunungan ay hindi kung gaano tayo katalino magsalita, kundi kung gaano tayo marunong magpigil kapag tayo ay nagagalit. Ang taong mangmang ay parang apoy na agad sumisiklab, wala siyang preno. Kapag nagalit siya, lahat ng nasa puso niya ay inilalabas niya, kahit nakakasakit na. Dahil dito, nasisira ang relasyon, nawawala ang respeto ng iba, at kadalasan ay nauuwi sa pagsisisi. Ngunit ang taong marunong ay may disiplina sa sarili. Kahit nasasaktan o naiirita, pinipili niyang manahimik muna, huminga at mag-isip bago magsalita. Alam niya na ang isang maling salita na dala ng galit ay maaring makasira ng matagal ng relasyon. Kaya pinipili niyang kontrolin ang sarili kaysa magpadala sa emosyon. Halimbawa sa totoong buhay, isipin mo na may taong nakasakit sa iyo sa salita. Kung ikaw ay agad sasagot ng may galit, lalala lang ang sitwasyon. Pero kung pipiliin mong kumalma muna at sagutin siya ng mahinahon, mas malaki ang tsansa na maayos ang problema at maiwasan ang away. Ang pagpipigil sa galit ay bunga ng pagkakaroon ng puso na nakatuon sa Diyos. Hindi ito madaling gawin, pero sa tulong niya, natututo tayong magpakumbaba at magpigil. Tandaan natin na ang galit na hindi kontrolado ay maaaring maging kasalanan. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa lakas ng sigaw o init ng galit, kundi sa kakayahang kontrolin ang sarili. Piliin nating maging marunong, hindi mangmang, sa paraan ng ating pagtugon sa galit.